Sa gitna ng maingay at magulong kalsada ng Maynila, araw-araw nakikipagsapalaran si Romano. Isang simpleng grab rider, suot ng kupas na jacket at helmet na ilang beses nang nasubok sa ulan at init. Hindi siya mayaman, pero may pangarap. At sa bawat pasada niya, dala niya ang pag-asang balang araw, hindi na siya hahabol sa biyahe, kundi ang biyahe ang lalapit sa kanya. Tol, sigurado ako, mayaman na customer mo mamaya. Feel ko lang. Sabi ni Tinggol habang nakaupo sa gilid ng kalsada, may hawak na kwek-kwek. Lagi mo namang sinasabi yan, sagot ni Romano habang inaayos ang motor. Malay mo, baka makilala mo na yung future asawa mo. Sabay tawa ni Tinggol. Baliw ka talaga. Pero ilang oras lang ang lilipas, parang may kakaibang biro ang tadhana. Umulan ng malakas kinagabihan. Halos wala nang gustong bumiyahe. Pero si Romano tuloy pa rin. Kailangang kumayod. May pumasok na booking. Pick up, isang mamahaling restaurant. Pagdating niya, napansin niya agad ang isang babaeng nakatayo sa gilid. Halatang hindi sanay sa ulan, pero hindi rin umaalis. Bigla itong nadulas. Mabilis siyang bumaba at nasalo ang babae. Okay ka lang? Tanong niya. Napatingin ang babae sa kanya. Doon niya unang nakita si Magda. Maganda, pero hindi yung tipong nakaka-intimidate. May kakaibang gaan sa aura niya. Ayos lang, thank you, sagot niya, medyo nahihiya. Tahimik ang biyahe nila, pero hindi awkward. Paminsan-minsan, naririnig ni Romano ang mahinang tawa ni Magda kapag napapadaan sila sa lubak. Sorry pang-offroad tong motor ko, biro niya. Napatawa si Magda. Okay nang, mas exciting. Pagdating sa destinasyon, hindi agad bumaba si Magda. Pwede ikaw na lang ulit bukas? Tanong niya. Nagulat si Romano. Sige. Promise ha? Promise. At doon nagsimula ang sunod-sunod na pagkikita nila. Sa una, simpleng sakay lang, hatid sundo, walang mali siya. Pero habang tumatagal, napapadalas ang usapan. Hindi ka ba nagsasawa sa trabaho mo? Tanong ni Magda isang araw. Hindi naman, basta may pambayad ng bills, okay na, sabot ni Romano. Ganun ka kasimple. Oh, ikaw ba? Napatahimik si Magda. Hindi. Simula noon, napansin ni Romano, iba si Magda sa mga nakakasalamuha niya. Hindi ito maarte, hindi mayabang, kahit halatang may kaya sa buhay. Minsan, nagyaya si Magda. Kain tayo. Ha? Saan? Tara, ikaw bahala. Dinala siya ni Romano sa isang maliit na karinderya. Sigurado ka? Tanong niya. Bakit? Bawal ba? Nakangiting sagot ni Magda. Habang kumakain sila ng simpleng ulam, halatang na-e-enjoy ni Magda ang bawat subo. Ang sarap, sabi niya. Talaga? Baka nagbibiro ka lang ha? Hindi. First time kong kumain ng ganito na walang nagbabantay sa akin. Napangiti si Romano. Doon nagsimula ang mga simpleng bagay. Mga tawanan sa gilid ng kalsada. Mga kwentuhan habang traffic. Mga biglaang yaya na wala namang plano. At si Tinggol, hindi nawawala. Tol, bakit ka laging nakasmile ha? Tukso niya. Wala Wala ka pang nalalaman pero kinikilig ka na. Sabay tawa. Manahimik ka nga. Pero sa totoo lang, may nagbabago na. Hindi pa pag-ibig, pero papunta na doon. Isang gabi, nagyaya si Magda magpunta sa seaside. Tahimik ang hangin, maririnig lang ang alon. Magkatabi silang nakaupo, walang nagsasalita. Masaya ako dito, sabi ni Magda. Bakit? Kasi walang nakakakilala sa akin. Tumingin siya kay Romano. At ikaw, hindi mo ako tinitingnan kung sino ako. Ngumiti si Romano. Kasi ikaw naman talaga yan eh.
Napangiti si Magda, pero sa pagkakataong iyon, may kakaiba na sa tingin niya. Hindi na lang basta saya. May halong hinhinga ng malalim, parang may nararamdaman na siya na hindi niya maipaliwanag. Pero bago pa iyon lumalim, may matang nakamasid sa kanila mula sa malayo. Si Japoy. Mahigpit ang hawak ng manibela ng kanyang sasakyan habang nakatingin kay Romano. Akala mo kung sino ka, bulong niya. Doon nagsimulang mag-iba ang lahat. Hindi pa alam ni na Romano at Magda na ang simpleng kilig na binubuo nila. Unti-unti nang binabantayan na. Lumipas ang mga araw na parang ang bilis, pero para kay Romano, bawat oras na kasama si Magda ay parang espesyal. Hindi niya alam kung bakit, pero hinahanap-hanap na niya ito. Hindi pa niya inaamin sa sarili niya kung ano yon, basta ang alam niya, mas masaya ang araw niya kapag kasama niya si Magda. "Tol, iba na to ah," sabi ni Tinggol habang nakatingin kay Romano na nakangiti mag-isa. "Anong iba?" Kunwari inosenteng sagot ni Romano. "Ngumingiti ka kahit wala kang kausap. Delikado na yan." Sabay tawa. "Gago ka talaga." "Tol, aminin mo na. Gusto mo na yung girl." Napatahimik si Romano saglit. "Hindi pa." "Ewan ko." "Hindi pa? Ano yan? Trailer?" Dagdag ni Tinggol, tawang-tawa sa sarili niyang joke. Hindi na sumagot si Romano, pero sa totoo lang, tama si Tinggol. Samantala, si Magda naman, mas lalo ring nagiging komportable kay Romano. Unti-unti niyang binibitawan ang mundo na kinagisnan niya, yung puno ng rules, expectations, at bantay sa bawat galaw. Isang hapon, nag-text siya. "Busy ka?" "Hindi naman." "Bakit? Pwede ka bang samahan ako?" "Saan?" "Secret." Pagdating ni Romano, nakita niya si Magda na nakangiti, hawak ang 2 plastic bag. "Tara," sabi nito. "Saan na?" "Basta." Dinala niya si Romano sa isang maliit na park. Walang masyadong tao. Tahimik. Pag-upo nila sa damuhan, inilabas ni Magda ang laman ng bag. Street food! "Huy, quick-quick to ah!" Gulat na sabi ni Romano. "Oo, natutunan na ako." Proud na sagot ni Magda. Napatawa si Romano. "Ikaw na talaga." Habang kumakain sila, sobrang lagkit na ng kamay ni Magda dahil sa sauce. "Uy, dahan-dahan!" Pero huli na. Napatingin sa kamay niya, tapos napatawa. "Ang gulo ko, no?" "Konti lang," biro ni Romano. Biglang kumuha si Romano ng panyo at dahan-dahang pinunasan ng kamay niya. Natigil si Magda. Tahimik. Nagkatitigan sila. Para bang sandaling tumigil ang mundo at tila bang maglalagit ang labi ng dalawa. Pero agad ding umiwas si Romano. Sorry." "Okay lang." Mahina niyang sagot. Pero sa loob niya, may kakaibang tibok. Hindi pa rin nila sinasabi, pero pareho na nilang nararamdaman. Isang gabi, habang pauwi sila, biglang umulan. "Hindi na tayo aabot," sabi ni Romano. "Tuloy lang," sagot ni Magda. Pero lumakas ang ulan, kaya napilitan silang tumigil sa ilalim ng isang waiting shed. Basang-basa sila pareho. Napatawa si Magda. "Ang saya!" "Masayang mabasa sa ulan?" tanong ni Romano. "Oo, kasi hindi ko to nagagawa dati." Tahimik silang dalawa, nakatingin sa ulan, hanggang sa napansin ni Romano na nanginginig si Magda. "Teka lang." Hinuhod niya ang jacket niya at ipinasuot kay Magda. Ikaw?" "Ayos lang ako." "Hindi, hati tayo," sabi ni Magda. Hinila niya ang jacket, kaya pareho silang napalapit sa isa't isa. Sobrang lapit. Ramdam ang init ng katawan. Ramdam ang paghinga ng isa't isa. "Romano," mahina niyang tawag. "Masaya ako kapag kasama kita." Napatingin si Romano sa kanya
At doon niya na-realize, hindi na ito basta-basta, hindi na ito simpleng saya. Pero bago pa siya makasagot, may ilaw ng sasakyan na tumama sa kanila. Isang pamilyar na kotse ang huminto sa harap nila. Bumaba si Japoy. Mabagal ang lakad pero halatang galit. Just Magda. Biglang nanlamig ang paligid. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong. Japoy, umuwi ka na, sagot ni Magda, halatang nailang. Sino ba tong kasama mo? Sagot nito habang nakatingin kay Romano. Sinukat niya ito mula ulo hanggang paa. At ikaw pala yon. Tahimik si Romano, pero hindi siya umurong. Anong kailangan mo? Tanong niya. Ngumiti si Japoy. Lakas ng loob mo ah. Alam mo ba kung sino ang kinalalaban mo? Ha? Anong kinalalaban? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Talaga? Sabay lapit nito. Bigla niyang itinulak si Romano. Japoy, tama na! Sigaw ni Magda. Pero hindi siya pinansin. Layuan mo siya, bulong ni Japoy kay Romano. Pero ramdam ang galit. Hindi sumagot si Romano. Tumitig lang. At doon lalong nagalit si Japoy. Ano? Magsalita ka! Pero bago pa lumala, hinawak ni Magda ang braso ni Romano. Alis na tayo! At doon unang beses, hinawak ni Romano ang kamay ni Magda. Mahigpit. Hindi para ipakita sa iba, kundi para iparamdam, hindi sa bibitaw. Nakita iyon ni Japoy. At doon, mas lalo siyang nagalit. Magkikita pa tayo, malamig niyang sabi bago sumakay sa kotse. Umalis ito, pero iniwan ang bigat sa hangin. Tahimik ang dalawa. Magkahawak pa rin ang kamay. Hanggang sa dahan-dahang bumitaw si Magda. Sorry, hindi mo kasalanan yon, sagot ni Romano. Pero pareho nilang alam, hindi na ito simpleng kwento. May kalaban na at hindi basta-basta. Hindi na naging pareho ang mga sumunod na araw. Simula nung gabing iyon, ramdam na ni Romano at Magda na may nagbago. Hindi na lang simpleng saya ang namamagitan sa kanila. May halong kaba, may halong takot, pero mas naningibabaw pa rin ang gusto nilang makasama ang isa't isa. Pero hindi na rin ganun kadali. Mas naging maingat si Magda, mas naging mapagmasid si Romano, at si Japoy, mas lalong naging mapanganib. Tol, hindi na to normal ah, sabi ni Tinggol habang nakasandal sa motor ni Romano. Ano na naman? Sagot nito. Yung itsura mo, parang may kaaway ka na sa teleserye, sabay tawa. Wala yun. Hindi ako tanga tol. Yaman ba yung girl? Napatingin si Romano. Hindi siya sumagot. Kaya pala. Biglang sabi ni Tinggol. Delikado yan. Alam ko. Pero tuloy ka pa rin. Tahimik. Ilang segundo. Tuloy, sagot ni Romano. Napailing si Tinggol pero ngumiti rin. Sige, basta andito lang ako pag kailangan mo ng backup. Kahit medyo mahina ako sa suntukan. Napatawa si Romano. Loko. Sa kabilang banda, si Magda ay mas lalong nababantayan sa kanilang bahay. Halos hindi na siya makalabas ng walang kasamang guard. Pero gumagawa siya ng paraan. Isang gabi, nag-text siya kay Romano. Miss na kita. Ilang segundo bago sumagot si Romano. Nasaan ka? Sa likod ng bahay, tumakas ako. Hindi nagdalawang isip si Romano. Agad siyang pumunta. Pagdating niya, nakita niya si Magda na nakatayo sa madilim na bahagi ng gate, nakasuot ng simpleng hoodie. Pagkakita pa lang nila sa isa't isa, napangiti agad sila. Parang nawawala ang lahat ng problema. Baliw ka, sabi ni Romano. Paano kung mahuli ka? E di, nahuli, sagot ni Magda, nakangiti. Lumapit siya.
Pero sulit naman kasi nakita kita. Napailin si Romano pero hindi niya napigilan ng ngiti. Sandali lang ako baka mapansin. Okay lang. Tahimik silang nag-usap. Simple lang, pero ramdam na ramdam. Romano, mahina niyang tawag. Pwede ba kahit saglit lang, wala muna tayong isipin? Tumingin si Romano sa kanya. At nandito lang tayo. Oo, ngumiti siya. Sige. Sa ilalim ng mahinang ilaw, magkatabi silang nakatayo. Walang salita, pero sapat na ang presensya ng isa't isa. Hanggang sa dahan-dahang hinawakan ni Magda ang kamay ni Romano. Hindi na ito aksidente. Hindi na rin biro. Sadyang gusto na nila. Mahigpit ang hawak. Parang ayaw na nilang pakawala ng isa't isa. Alis na ako, bulong ni Magda. Okay, pero hindi pa rin siya bumibitaw. Pareho silang nakangiti hanggang sa unti-unti siyang pumasok ulit sa loob ng gate. At sa huling sandali, napalingon siya at doon halos sabay nilang naisip, malapit na. Malapit na silang umamin. Pero hindi lahat ng sandali ay pwedeng manatiling tahimik. Kinabukasan, habang naghihintay si Romano ng booking, may pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap niya. Dahan-dahang bumaba si Japoy. Walang ngiti, walang biro. Diretso lang ang tingin. Sumakay ka. Bakit ako sasakay? Wala akong natatandaang may lakad tayo. Sagot ni Romano. Hindi na siya hinayaang ituloy pa ang sasabihin. Biglang may humawak sa kanya mula sa likod. Dalawang lalaki. Malalakas. Pinilit siyang isinakay sa sasakyan. Hoy, anong ginagawa niyo? Sigaw niya. Pero walang nakinig. Dinala siya sa isang madilim na warehouse. Walang tao. Walang ingay. Pagbaba pa lang niya, sinalubong na siya ng suntok. Bumagsak siya agad sa sahig. Hindi ka marunong sumunod sa sinabi ko sa'yo. Malamig na boses ni Japoy. Sumubok tumayo si Romano, pero sinipa siya pabalik. Hindi kita kayang pamtayan sa pera. Hingal niyang sabi, pero hindi mo rin kayang diktahan kung sino ang mamahalin niya. Isang malakas na suntok ulit. Dugo ang tumulo sa labi niya. Ang tapang mo pa rin, kahit wala kang laban. Lumapit siya, yumuko at hinawakan ang kwelyo ni Romano. Timnan mong sarili mo. Ano ka ba talaga? Tahimik si Romano. Duguan, pero hindi siya umiwas ng tingin. Taong nagmamahal, sagot niya. Saglit na natahimik ang paligid at doon tuluyang sumabog ang galit ni Japoy. Bugbugin niyo! Sunod-sunod na suntok at sipa ang tumama kay Romano. Hindi na siya makadepensa, hindi na siya makagalaw hanggang sa halos mawalan na siya ng malay. Tumigil na kayo, sabi ni Japoy. Tahimik. Humihingal si Romano sa sahig. Duguan. Last warning na to, bulong ni Japoy. Kapag lumapit ka pa kay Magda, hindi ka nagigising. Iniwan siya roon, mag-isa. Dali-dali niyang tinawagan si Tinggol para humingi ng tulong. Ilang oras ang lumipas bago siya natunton ni Tinggol. Tol! Tumakbo ito papunta sa kanya. Gago, sino gumawa nito? Mahina na ang boses ni Romano. Ayos lang ako. Anong ayos lang? Para kang dinaanan ng truck. Tinulungan siya ni Tinggol tumayo. Hindi ka na pwedeng bumalik doon sa girl, tol, ha? Sabi niya, seryoso na. Tahimik si Romano. Pagkatapos ng ilang segundo, umiling siya. Hindi. Napuntong hininga si Tinggol. Baka sa susunod patay ka na talaga. Mahina pero buo ang sagot ni Romano. Mas pipiliin kong masaktan kesa mawala siya. At sa parehong gabi, si Magda hindi mapakali. Parang may mali. Paulit-ulit niyang tinatawagan si Romano. Pero walang sumasagot. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa lalaking unti-unti na niyang minamahal. Magdamag, halos hindi nakatulog si Magda. Paulit-ulit niyang tinitignan ang phone niya, umaasang sasagot si Romano.
Pero bawat ring, nauuwi lang sa katahimikan. Kinabukasan, hindi na siya mapakali. "Ma'am, bawal po kayong lumabas," sabi lang guard. "Sandali lang, may kailangan lang ako," pilit niyang sagot. "Pasensya na po, may utos." "Wala akong pakialam sa utos." Biglang taas ng boses ni Magda. Natigilan ng guard. Sa unang pagkakataon, lumaban siya. At doon, tumakbo siya palabas. Samantala, si Romano ay nasa maliit na klinik. Nakaupo, may benda ang mukha, may pasa sa katawan. Katabi niya si Tinggol, halatang hindi mapakali. "Tol, sabihin mo na kasi kung sino gumawa nito. Puntahan natin," sabi niya. "Anong gagawin mo?" Mahina pero may halong biro na sagot ni Romano. "Sisigawan ko, tapos tatakbo ako," sagot ni Tinggol. Kahit masakit ang bibig, napangiti si Romano. "Loko ka talaga." Pero bago pa sila makapag-usap ulit, biglang bumukas ang pinto. "Romano!" Napalingon sila. Si Magda. Hingal, magulo ang buhok, halatang nagmadali. Pagkakita niya kay Romano, natigilan siya. Parang gumuho ang mundo niya. "Anong nangyari sa'yo?" Nanginginig niyang sabi habang lumalapit. Hindi agad nakasagot si Romano, pero sapat na ang itsura niya para masabi ang lahat. Unti-unting napuno ng luha ang mata ni Magda. "Sila ba?" tanong niya. Tahimik si Romano. Hindi na kailangan ng sagot. Alam na niya. "Bakit mo hinayaan?" Halos pabulong niyang sabi. "Hindi ko pinili ito," sagot ni Romano. Lumapit si Magda at dahan-dahang hinawakan ang mukha niya. "Sorry," bulong niya habang patuloy ang pagpatak ng luha. "Hindi mo kasalanan to," sagot ni Romano. Pero umiling si Magda. "Kasalanan ko to kasi nandyan ka dahil sa akin." Tahimik si Romano. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Magda. "Kung manabalik ang oras, pipiliin ko pa rin na makilala ka." Napatingin si Magda sa kanya. At doon, halos mabasag ang puso niya. Tahimik na nakatingin si Tinggol sa kanila sa gilid. Iihilang ako," sabi niya bigla, sabay alis, kahit halatang wala namang CR na pupuntahan. Iniwan sila. Sa loob ng maliit na kwarto, nagkatitigan sina Romano at Magda. Walang ingay, walang ibang tao. Sila lang. "Hindi na pwede to," sabi ni Magda. Napakunot noon ni si Romano. "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi ko na kayang makita kang nasasaktan dahil sa akin." "Romano, makinig ka muna," putol niya. Nanginginig ang boses. "Kahit gustuhin ko, hindi ko kayang kalabanin sila araw-araw. Hindi ko kayang panoorin kang ginaganito." Lumayo siya ng konti. "Pero hindi ko rin kayang mawala ka." Tahimik. Mabigat. "Anong gagawin natin?" tanong ni Romano. Ilang segundo siyang hindi sumagot hanggang sa, "Tumakas tayo." Napatingin si Romano. "Totoo ba?" "Oo, lumayo tayo dito. Gusto kong maramdaman na tayo lang, walang ibang magdidikta." Hindi agad sumagot si Romano, pero sa mga mata niya, alam na. "Saan?" tanong niya. Ngumiti si Magda kahit may luha pa rin. "Basta, ako na bahala." Kinagabihan, tahimik na tumakas si Magda. Walang bodyguard, walang paalam. Isang bag lang ang dala. At sa kanto, naghihintay si Romano. Kasama si Tinggol. "Tol, sigurado ka dito?" tanong ni Tinggol. "Oo. Kung ako sa'yo, magdadala ako ng helmet. Hindi para sa aksidente, kundi para sa suntok." Biro ni Tinggol. "Salamat sa support, ha?" Pagdating ni Magda, napangiti si Romano. "Ready?" "Ready." Sumakay siya sa motor at sa unang pagkakataon, wala siyang iniisip na takot. Habang bumabaybay sila sa madilim na kalsada palabas ng syudad, mahigpit ang yakap ni Magda kay Romano. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw niyang pakwalakan ang sandaling iyon. Pagdating nila sa isang maliit na resort sa probinsya, tahimik ang paligid. Rinig ang alon, marahang sumasabay sa hangin. "Ang ganda," bulong ni Magda. "Worth it ba ang pagtakas?" tanong ni Romano.
Tumingin siya sa anya. Oo, kasi kasama kita. Sa gabing iyon, naglakad sila sa tabing dagat. Walang tsinelas, walang iniisip. Kung pwedeng tumigil ang oras, sabi ni Magda. Anong gagawin mo? Dito lang ako. Kasama ka. Tahimik. Pero ramdam ang lahat. Dahan-dahang hinawakan ni Romano ang kamay niya. Hindi na ito aksidente. Pinili na nila. Nagkatitigan sila. Mas matagal. Mas malalim. Magda. Hindi ko na kayang itago. Bahagyang napangiti si Magda. Alam ko na. Lumapit siya. Mas malapit. Hanggang sa nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang matinding halik na hindi minadali. Hindi rin pinigilan. Punong-puno ng lahat ng hindi nila nasabi. Ng lahat ng kinimkim nila. At sa gabing iyon, hinawakan ni Romano si Magda ng mahigpit, mariin niya itong hinalikan at hinagkan nila ang bawat isa na parang walang bukas. Pero ang kapayapaan, laging may kapalit. Kinabukasan, isang malakas na kalabog ang gumising sa kanila. Buksan niyo to! Napatayo si Romano. Napatingin si Magda, halatang natatakot. Romano! Pagbukas ng pinto, bumungad si Japoy. Kasama ang mga tauhan at ang pamilya ni Magda. Tahimik. Pero mabigat ang hangin. Natagpuan din kayo. Malamig niyang sabi. Huwag. Mahina pero nanginginig na sabi ni Magda. Pero huli na. Hinila si Romano palabas. Japoy, tama na! Sigaw ni Magda. Unang suntok. Sunod-sunod. Walang tigil. Yan ang pinili mo. Sigaw ng kepweng pinsan ni Japoy. Isang hamak na rider? Huwag niyo siyang saktan! Umiiyak na sigaw ni Magda habang pilit lumalapit. Pero hinawakan siya. Pinigilan. Wala siyang magawa kundi ang umiyak habang nakikitang binubugbog ang lalaking mahal niya. Dugo ang bumalot sa mukha ni Romano. Unti-unting nanghina ang katawan niya. At sa huling sandali, napatingin siya kay Magda na umiiyak. Sumisigaw. Inaabot siya. Pero hindi siya makalapit. Hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang paningin ni Romano. Madilim. Parang walang katapusan. Ganon ang pakiramdam ni Romano nang unti-unti siyang magising. Mahapdi ang katawan, mabigat ang ulo. Halos hindi niya maigalaw ang mga kamay niya. Tol, gising ka na? Mahinang boses ni Tinggol. Dahan-dahang iminulat ni Romano ang mata niya. Puting kisame. Amoy ospital. Nasan ako? Halos pabulong niyang sabi. Ospital, tol. 3 araw kang walang malay. Sagot ni Tinggol. 3 araw. Parang nawala sa kanyang oras. Biglang bumalik ang lahat. Si Magda, ang resort, si Japoy, ang mga suntok. Mabilis siyang napaupo, pero napangiwi sa sakit. Hoy, dahan-dahan, sabi ni Tinggol. Nasaan si Magda? Agad niyang tanong. Tahimik si Tinggol. At doon, kinabahan si Romano. Tol, nasan siya? Napabuntong hininga si Tinggol. Pinadala sa abroad. Parang may sumuntok ulit kay Romano. Anong ibig mong sabihin? After nung nangyari, kinuha siya ng pamilya niya. Kinabukasan daw, pinaalis agad. Hindi na pinayagang bumalik dito. Tahimik. Masyadong tahimik. Hindi man lang siya nakapagpaalam. Mahiman niyang sabi. Tol, pinigilan siyang makita ka pa.
Hindi niya choice yun. Napapikit si Romano. Para bang may dumagan sa dibdib niya. Hindi siya sanay sa ganitong sakit. Mas masakit pa kaysa sa mga sugat niya. Lumipas ang mga araw. Unti-unting gumaling ang katawan niya. Pero ang loob niya, hindi. Hindi na siya bumalik agad sa pagdadrive. Hindi na siya yung dating Romano na masayahin kahit pagod. Mas tahimik na siya. Mas seryoso. Mas may iniisip. Tol, magdadrive ka na ulit. Tanong ni Tinggol isang araw. Umiling si Romano. Hindi muna. Anong gagawin mo? Tahimik siya saglit. Tama na siguro yung ganito. Anong ganito? Yung buhay na laging tinatapakan. Napatingin si Tinggol sa kanya. Hindi na ito yung Romano na kilala niya. May nagbago. Malaki. Isang gabi, mag-isa si Romano sa isang maliit na karinderya. Tahimik siyang kumakain. Hanggang sa may marinig siyang usapan sa kabilang mesa. Lugi na daw yung kumpanya ng mga Villarreal. Talaga? Di ba ang laki nun? Ewan, may problema daw sa investments. Nalulugi na yung isang branch nila. Natigil si Romano. Villarreal. Pamilya ni Magda. Tahimik siyang nakinig. Kung walang magbabackup doon, tuluyan na daw babagsak. Parang may pumasok na ideya sa isip niya. Isang bagay na hindi niya inaasahang maiisip niya. Kinagabihan, kinausap niya si Tinggol. Tol, may pera ka ba? Napatawa si Tinggol. Anong klaseng tanong yan? Mukha ba akong may pera? Seryoso ako. Meron, mga 2K. Napailing si Romano. Kailangan ko ng mas malaki. Para saan? Tahimik siya sandali. Mag-i-invest ako. Halos mabilaukan si Tinggol. Ha? Tol, sinuntok ka lang, hindi ka dapat nabaliw. Seryoso ako. Saan ka mag-i-invest? Tumingin si Romano sa kanya. Sa negosyo ng pamilya ni Magda. Tumahimik si Tinggol. Tol, hindi ka nila papapasukin doon. Papapasukin nila ako. Paano? Dahan-dahang ngumiti si Romano. Hindi na ito yung simpleng ngiti niya dati. May halong kumpiyansa. Hindi na ako yung Romano na binugbog nila. Simula noon, nagbago ang galaw niya. Naghanap siya ng paraang. Nag-aral. Nagtanong. Nakipagkilala sa mga tao. Unti-unti, pumasok siya sa mundo na dati tinitignan lang niya mula sa labas. Hindi madali. Maraming beses siyang nabigo. Maraming beses siyang minamaliit. Wala kang alam dito, sabi ng isang negosyante sa kanya. Grab rider ka lang, pero hindi siya umatras. Sa bawat pagtanggi, lalo siyang tumitibay. Samantala, sa ibang bansa, si Magda. Mag-isa sa isang malaking kwarto. Tahimik. Pero hindi mapakali. Araw-araw sinusubukan niyang kontakin si Romano. Pero wala. Hindi niya alam kung okay pa ito. Kung buhay pa. Kung galit ba ito sa kanya. Minsan, nakatitig lang siya sa phone niya. Umaasang may message. Pero wala. Hanggang sa isang gabi, napaluha siya. Romano. Bulong niya. Hindi niya alam. Habang umiiyak siya, ang lalaking mahal niya ay unti-unting bumabangon. Hindi para maghiganti, kundi para patunayan na kaya niyang maging higit pa. 3 taon ang lumipas. Isang meeting room. Nakatayo si Romano sa harap ng ilang investors. Simple pa rin ang suot niya, pero iba na ang tindig niya. Anong maiaambag mo? Tanong ng isang matandang negosyante. Tahimik ang lahat. Tumingin si Romano sa kanila. Diretso. Matatag. Hindi ako mayaman. Tahimik.
Pero alam ko kung paano bumangon mula sa wala. Lumapit siya ng konti. At ang negosyo na nalulugi, hindi kailangan ng mayabang na boss. Tumigil siya sandali. Kailangan nito ng taong marunong lumaban. Tahimik ang buong kwarto, habang namamangha sa mga binibitawan ni Romano. Hindi maingay ang pag-angat ni Romano. Walang social media, walang yabang, walang kahit anong senyales. Pero sa likod ng katahimikan na iyon, unti-unti niyang binubuo ang sarili niyang mundo. Araw-araw, maaga siyang gumigising. Hindi na para mag-drive, kundi para makipag-meeting, makinig, matuto, lumaban sa paraang hindi niya kailanman inisip na papasukin niya. "Sir, risky po tong move na to," sabi ng isang analyst habang nakatutok sa laptop. Tahimik si Romano, nakatingin sa screen. "Yung kumpanya ito, connected sa Villarreal Group." Tumanggo siya. "Alam ko. Pero bakit niyo po gustong pasukin?" Saglit siyang natahimik. Naalala niya si Magda, ang pamilya nito, ang pagbagsak ng kumpanyang minsang naging simbolo ng kapangyarihan. Hindi para sirain, mahina niyang sabi, kundi para buhayin muli. Sa kabilang banda, patuloy ang pagbagsak ng mga negosyo na hawak ng kampo ni Japoy. Mga maling desisyon, mga overconfidence, at isang CEO na sanay lang manalo pero hindi sanay mawalan. "Sir, may bumibili po ng shares natin paunti-unti," sabi ng assistant ni Japoy. "Hayaan mo, walang may lakas ng loob kalabanin ako." Kumpiyansang sagot niya. Hindi niya alam na ang taong minamaliit niya noon ay unti-unti nang binubuo ang mismong sandata laban sa kanya. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang araw ng board meeting. Isang malaking conference room. Kumpleto ang mga investors, mga board members, at si Japoy nakaupo sa dulo, kumpiyansa, hawak ang kontrol ng kumpanya. "Let's begin," sabi niya. Isa-isa nilang tinalakay ang estado ng kumpanya hanggang sa, "Sir, may bagong majority shareholder po," sabi ng isa sa board. Napakunot ang noo ni Japoy. "Imposible. Walang ganun." "Sir, confirmed po." Tahimik ang buong kwarto. "Who?" Malamig ng tanong. Nagbukas ang pinto. Dahan-dahan. At doon, pumasok si Romano. Simple pa rin ang suot, pero iba na ang tindig. Mas matatag, mas kalmado, mas delikado. Naggulat ang lahat, pero higit sa lahat, si Japoy. "Ikaw?" Halos hindi makapaniwalang sabi niya. Tahimik lang si Romano habang naglalakad papunta sa gitna. "Magandang umaga," kalmado niyang sabi. "Pasensya na kung ngayon lang ako nagpakilala." Tumigil siya. Tumingin ng diretsyo kay Japoy. "Ako ang bagong majority shareholder." Parang bumagsak ang mundo ni Japoy. "Hindi! Imposible to!" bulong niya. "Paano?" Hindi mo napansin. Habang busy ka sa pagmamayabang, may taong tahimik na kumikilos. Tahimik ang buong kwarto. Ramdam ang bigat. "Board decision," sabi ng isang matandang miyembro. "Effective immediately, papalitan na ang CEO." Diretsong tumingin si Romano kay Japoy. "At hindi na ikaw yon." Tumayo si Japoy, galit, punong-puno ng ego na nayon ay unti-unting nadudurog. Hindi pa tapos to, madiin niyang sabi. Lumapit siya kay Romano. Halos magkalapit na ang mukha nila. "Hindi mo alam kung anong pinasok mo." Pero hindi umatras si Romano. Hindi tulad ng dati. Ngayon, pantay na sila. "Alam ko at handa ako." Lumabas si Japoy ng room. Tahimik,
Pero sa bawat hakbang niya, mas lalong tumitindi ang galit niya. Sa labas ng building, tumigil siya. Huminga ng malalim. At doon, ngumisi siya. Hindi ngiting talo, kundi ngiting gaganti. Akala mo panalo ka na. Ngayon pa lang ako magsisimula. Sa malayo, may isang taong nakatingin. Si Tinggol. Hawak ang lumang cellphone. Hindi niya alam ang buong nangyari sa loob. Pero nakita niya kung paano pumasok si Romano. At kung paano lumabas si Japoy na galit na galit. Grabe ka na talaga, tol. Bulong niya. May halong hanga. Pero may halong kaba. Dahil hindi niya alam na ang mundo na pinapasok ng kaibigan niya ay hindi na biro. At sa isang madilim na sasakyan, nakaupo si Japoy. Tahimik. Nag-iisip. Hanggang sa, hanapin mo ang pinakamalapit sa kanya. Sabi niya sa kausap sa phone. Gusto ko, may pumasok sa loob ng mundo niya. Sandaling katahimikan. Simulan natin sa kaibigan niya, yung palaging niyang kasama. Pagkatapos ng araw na iyon, mabilis kumalat ang balita sa mundo ng negosyo. May bagong CEO. At hindi siya galing sa kilalang pamilya. Hindi siya anak ng bilyonaryo. Isa lang siyang dating Grab rider, Romano. Sa loob ng opisina, tahimik pero abala ang lahat. Iba na ang galaw, mas organisado, mas maingat. Sir, eto po yung reports ng naluluging branches, sabi ng assistant habang inaabot ang folder. Tinanggap yun ni Romano. Isa-isa niyang tinignan. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya padalos-dalos. Hindi natin isasara, sabi niya. Sir, malaki na po ang losses. Hindi natin isasara. Ulit niya, mas kalmado. Napatingin ng bugong team sa kanya. Kung paano sila nalugi, ganun din natin sila babangunin. Tahimik, pero ramdam ang bigat ng kumpiyansa niya. Hindi na siya yung Romano na dating binalagbag. Ito na yung Romano na marunong maghintay at umatake sa tamang oras. Samantala, sa ibang bansa, nakaupo si Magda sa harap ng laptop. Pagod, tahimik, parang kulang. Habang nag-i-scroll siya sa balita, may headline na biglang tumama sa mata niya. New CEO shocks industry. Napakunot ang noo niya. Pinindot niya ang article. At doon, huminto saglit ang paghinga niya. Romano? Halos hindi siya makapaniwala. Paulit-ulit niyang tinignan ang pangalan, ang mukha, ang kwento. From rider to CEO. Unti-unting napuno ng luha ang mata niya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa proud siya. Alam ko kaya mo. Mahina niyang sabi habang nakangiti kahit may luha. Pero kasabay ng saya, bumalik din ang sakit. Dahil malayo siya. At hindi niya alam kung may lugar pa ba siya sa buhay ni Romano. Sa Pilipinas, lumalaki ang pangalan ni Romano. Sunod-sunod ang meetings, sunod-sunod ang opportunities, at sa bawat araw, lalo siyang nagiging matatag. Pero sa kabila ng lahat, may kulang. Isang gabi, mag-isa siya sa opisina. Tahimik, nakatitig sa bintana. Mula sa taas, tanaw ang buong syudad. Dati, nasa baba lang siya. Ngayon, nandito na siya. Pero bakit parang may hinahanap pa rin? Dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang bagay sa drawer. Isang simpleng panyo. Yung ginamit niya noon para punaksan ng kamay ni Magda nung nabalot ito ng sauce. Napangiti siya. Maliit lang, pero totoo. Ilang buwan ang lumipas. Si Tinggol, nasa opisina ni Romano, naging parang kanang kamay niya ito. Unti-unti niya itong tinuturuan, lalo na sa pag-aayos ng schedule niya sa computer. Ilang buwan ang lumipas at makikita ding kahit papano ay umasenso si Tinggol. Ngunit napapadalas ang pag-inom nito at paghahapi-hapi. Madalas sa beer house at palaging taya sa inuman kasama ang bagong kilala niyang mga kaibigan.
Pagka-uwi, tumambay siya sa tindahan kung saan sila dating tumatambay ni Romano. Narinig niya ang mga lalaking tuwang-tuwa dahil pumaldo sa sabong. Saktong nakita niya ang balita sa kanyang mamahaling cellphone, ang balita sa bagong deal ng kumpanya ni Romano. At nasabi niya sa sarili, "Grabe na ang kaibigang bus ko, sobrang big time na." Naisip niya na napakalayo na ng agwat nila. Mula noon naisip niya na siguro dapat humabol din siya. At ang naisip niyang paraan, sa una, ay ang sabong. Rest day niya at wala silang lakad ni Romano. Pumunta siya sa isang sabungan. Sa unang taya niya, pumaldo siya, dumoble ang itinaya niya. Pero sa umpisa lang pala yun. Lumipas ang ilang oras, hindi niya namalayan na isanla niya na pala ang cellphone niya dahil sa sunod-sunod na pagkatalo. Kinapa niya ang bulsa niya at wala nang natira. Masyado siyang naaliw. Ubus na ang pera niya, pati relos at cellphone niya ay wala na. Pero ramdam niya ang pagkabitin at gusto niyang bumawi. Nag-iisip siya ng paraan para magkapera ng biglang. "Gusto mo ng mas mabilis na pera?" Biglang may boses mula sa likod niya. Napalingon si Tinggol. Isang lalaking nakaayos. Hindi niya kilala. "Ano?" tanong niya. Ngumiti ang lalaki. "Opportunity lang." Umupo ito sa tabi niya. "Boss mo si Romano, di ba?" Biglang nagbago ang itsura ni Tinggol. "Ano namang ngayon sa'yo?" "Relax, wala akong masamang balak." "Sa ngayon," sagot nito. May inilapag siyang maliit na sobre, makapal. Halatang may laman. "Starter lang," sabi niya. Hindi agad hinawakan ni Tinggol. "Ano kapalit?" Ngumiti ang lalaki. "Wala pa. Kikilalanin ka lang namin." Tahiwid si Tinggol. Tinitigan ng sobre. Tapos tumingin ulit sa balita sa phone niya. Romano, CEO. Matagumpay. Samantalang siya, alalay lang ng boss niya. Walang usad. Dahan-dahan niyang hinawakan ng sobre. Hindi pa niya binubuksan, pero sapat na iyon para magsimula ang pagbabago. Sa loob ng isang kotse, nakaupo si Japoy. Tahimik. "Ananok, kumagat ba?" tanong niya sa kausap sa phone. "Hindi pa, pero kakagat yan." Ngumiti si Japoy. "Good." Tumingin siya sa bintana. Sa malayo, tanaw ang building kung saan si Romano. "Hindi ko siya sisirain agad," mahina niyang sabi. Dahan-dahan. Sa parehong oras, nakaupo si Romano sa opisina. Hindi niya alam na habang inaayos niya ang mundo niya, may unti-unting nagpaplano para sirain ito. Mula sa loob, gamit ang kaibigan niyang si Tinggol. Lumipas ang ilang linggo. Mas lalo pang lumaki ang pangalan ni Romano sa mundo ng negosyo. Hindi lang dahil sa posisyon niya, kundi dahil sa paraan niya ng pamamalakad. Hindi siya mayabang, hindi siya madamot, at higit sa lahat, hindi niya kinakalimutan kung saan siya nanggaling. "Sir, napabalik na po natin sa profit yung 2 branches," sabi ng manager sa meeting. Tahimik lang si Romano, pero kita sa mata niya ang satisfaction. "Good, ituloy lang natin," sagot niya. Pero habang umaangat siya, may mga bagay na unti-unting nagiging komplikado. Isang gabi, mag-isa siya sa opisina. Tahimik, nakatingin sa phone. May isang pangalan na ilang beses na niyang gustong i-message. Magda. Pero bawat beses na pipindot siya, tumitigil siya. "Anong sasabihin ko?" bulong niya. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Kung may karapatan pa ba siya? Kung may lugar pa ba siya sa buhay ng babae na dahilan kung bakit siya nandito ngayon? Sa kabilang banda, si Magda nasa kwarto niya sa ibang bansa. Pareho sila. Parehong nakatingin sa phone. Parehong nagdadalawang isip. Hanggang sa... Ting! May pumasok na message. From
Romano. Napatayo si Magda. Parang tumigil ang mundo. Dahan-dahan niyang binuksan. Kamusta ka? Simple, pero sapat na para manginig ang puso niya. Hindi siya agad nakasagot. Ilang segundo, hanggang sa, "Okay lang, ikaw." Ilang segundo ulit ang lumipas. Okay na rin. Tahimik ulit, pero hindi awkward. Parang bumalik lang sila kung saan sila huling nag-usap. "Congrats," dagdag ni Magda. "Proud ako sa'yo." Napangiti si Romano. Hindi niya napigilan. "Salamat." Gusto pa niyang magsabi ng marami, pero hindi niya alam paano. "Miss na kita." Napatigil siya. Hindi niyo pinindot. Binura niya at pinalitan ng, "Ingat ka palagi." Nabasa iyon ni Magda. Ngumiti siya. Pero may kirot. Kasi pareho nilang alam, hindi lang ingat ang gusto nilang sabihin. Samantala, si Tinggol, hindi na siya masyadong nagpupunta sa opisina. Madalas na siyang wala. At kapag nandyan man siya, iba na. "Tol, saan ka galing?" Tanong ni Romano isang araw habang nagkita sila saglit. Kung saan-saan lang. Kaswal na sagot ni Tinggol. Napansin ni Romano, may bagong mamahaling relo ito. May bagong sapatos na limited edition. Hindi normal. "May sideline ka ba?" tanong niya. "Diskarte lang." Sagot ni Tinggol sabay iwas ng tingin. Tahimik si Romano. May kutob siya, pero hindi niya pinilit. Dumating ang gabi, nasa isang maliit na sugarang si Tinggol. Maingay, puno ng sigawan. "Last na to!" Sigaw niya habang naglalabas ng pera. Pero natalo. "Gago!" bulong niya. Hindi na niya alam kung ilan na ang talo niya. Yung sobre na tinanggap niya dati, halos ubos na. Pero hindi siya makaalis. Parang hinahatak siya pabalik. "Bawi lang. Kaya ko to," sabi niya sa sarili. Sa labas, may nakamasid. Sinuknok. Tropa ni Japoy. Tahimik. Nagmamasid. Kinabukasan, muling nagkita si Tinggol at Noknok. "Kamusta?" tanong nito. Hindi sumagot si Tinggol. Pero halatang lulong na. Ngumiti si Noknok. "Gusto mo pa?" Tahimik. Napakagatlabi si Tinggol. "Anong kapalit?" Mahina niyang tanong. Lumapit ang lalaki. Kaunting impormasyon lang. Anong klaseng impormasyon? Galaw ni Romano. Meetings. Plans. Simpleng bagay gang. Napatingin si Tinggol. Parang may dalawang boses sa ulo niya. Isa, yung pagkakaibigan nila. Isa, yung pangangailangan niya. "Hindi ko kaya yan," sabi niya. Ngumiti si Noknok. Hindi pilit. Sigurado. Pag-isipan mo. Iniwan niya ang isa pang sobre sa mesa. Mas makapal. Mas mabigat. Mag-isa si Tinggol. Nakatingin sa sobre. Naalala niya si Romano. Yung mga tawanan nila. Yung pagiging magkasama nila mula sa hirap. Pero kasabay noon, naalala niya rin kung nasaan na ngayon si Romano. At kung nasaan siya. "Pasensya na tol." Mahina niyang sabi. Pero hindi pa rin niya hinahawakan ng sobre. Hindi pa. Samantala, sa opisina, may kakaibang nangyayari. "Sir, may leak po tayo," sabi ng assistant ni Romano. Napakunot noon niya. "Anong ibig mong sabihin?" "Yung last plan natin, parang may nakaalam." Tahimik si Romano. Mabigat. Hindi pa siya sigurado. Pero may nararamdaman na siya. Parang may mali. Parang may taong malapit sa kanya. Ang unti-unting nagiging dahilan ng problema. Lumipas ang mga araw na parang may nakatagong bagyo. Sa labas, maayos ang lahat.
Patuloy ang pag-angat ng kumpanya ni Romano. Sunod-sunod ang magandang balita. Pero kasabay nito, sunod-sunod din ng problema na hindi niya maipaliwanag. Sir, may nauna na naman po sa deal natin, sabi ng assistant. Pangalawang beses na to, dagdag pa nito. Tahimik si Romano. Nakatimin lang sa mga papeles. Hindi siya agad nagsalita. Pero sa loob niya, may gumugulo na. Walang aksidente sa ganitong level, mahina niyang sabi. Napatingin ng team, may nauuna kasi may nakakaalam. Tahimik ang buong kwarto. At doon, unang pumasok sa isip niya ang posibilidad na may leak. At hindi basta leak, kundi galing sa loob. Samantala, si Tinggol, mas lalong lumulubog. Hindi na siya natutulog ng maayos, hindi na siya kumakain ng tama. At ang pera, parang tubig, dumadaan lang. Sa isang madilim na sulok ng sugalan, nakaupo siya, pawis na pawis. Last na to, last na talaga, bulong niya. Pero natalo ulit. Wala na, mahina niyang sabi habang nakatingin sa walang laman niyang bulsa. Tahimik. Biglang umupo sa harap niya. Sinuknok. Ready ka na ba? Tanong nito. Hindi na tumingin si Tinggol. Wala na akong choice. Ngumiti si Noknok. Dahan-dahan niyang itinulak ang sobre papunta kay Tinggol. Simple lang. Sabihin mo lang kung anong next move ni Romano. Tahimik. Mahaba ang ilang segundo. Hanggang sa dahan-dahang kinuha ni Tinggol ang sobre. Sa kabilang banda, nagkita sina Romano at Tinggol. Matagal na rin, sa isang simpleng karinderya. Parehong tahimik, iba na ang pakiramdam. Tol, okay ka lang? Tanong ni Romano. Okay lang. Mabilis na sagot ni Tinggol. Masyadong mabilis. Napansin ni Romano. Sigurado ka? Oo ma. Tahimik ulit. Hanggang sa, may problema ka ba? Tanong ni Romano. Napairap si Tinggol. Hindi lahat kailangang sabihin sa'yo. Natigilan si Romano. Hindi siya sanay marinig iyon mula sa kaibigan niya. Hindi ko sinasabi yon. Anong sinasabi mo? Medyo tumaas ang boses ni Tinggol. Nakatingin ng ibang tao. Tahimik si Romano. Hindi siya sumabay. Concerned lang ako. Kalmado niyang sagot. Mas lalo iyong ikinainis ni Tinggol. Huwag mo akong tartuhin na parang kawawa, Romano. Hindi na sumagot si Romano. Pero ramdam niya, malayo na ang dating Tinggol. Pagkatapos ng usapan, mag-isa si Tinggol. Hawak ang sobre. Dahan-dahan niyang binuksan. Makapal. Sobrang daming pera. Napapikit siya. Isa lang. Huli na to. Bulong niya. Pero sa loob niya, alam niya, hindi pa to huli. Simula pa lang. Kinabukasan, nasa opisina si Romano. Tahimik. Nakatingin sa listahan ng mga taong may access sa impormasyon. Isa-isa niyang binabasa. Hanggang sa, may isang pangalan na tumigil ang mata niya. Tinggol. Hindi dahil suspek, kundi dahil hindi niya kayang isipin. Hindi, bulong niya. Pero kahit anong pilit niya, bumabalik ang duda. Sa kabilang banda, nakaupo si Tinggol sa isang sulok. Hawak ang phone. May nakatype na message para sa contact na hindi nakasave. Bukas, 10 a.m. Meeting sa Makati. Expansion deal. Nanginginig ang kamay niya. Hindi pa niya sinesend. Hindi pa. Tol, bulong niya. Parang kausap si Romano kahit wala ito. Pasensya ka na. Ilang segundo hanggang sa pinindot niya ang send. Sa parehong oras, nakaramdam si Romano ng kakaiba. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may nawawala.
Sa loob ng isang sasakyan, nakangiti si Japoy habang tinitingnan ang phone niya. Good boy. Bulong niya. Tumingin siya sa bintana. Unti-unti na kitang binabasag, Romano. At sa isang maliit na kwarto, nakaupo si Tinggol. Tahimik. Walang galaw. Pero unti-unting tumutulo ang luha niya. Hindi na mapakali si Romano. Simula nung sunod-sunod na nauunahan ng mga deals niya, hindi na siya makatulog ng maayos. Hindi na siya mapakali sa bawat meeting. May mali. At alam niyang hindi na ito aksidente. Sa loob ng opisina, tahimik siyang nakaupo habang nakatitig sa screen. Sir, ito po yung logs ng access sa files, sabi ng IT. Tinanggap niya yun. Isa-isa niyang tinignan. Mga pangalan, mga oras, mga araw. Hanggang sa tumigil ang mata niya. Isang pangalan. Paulit-ulit. Sa mga oras na hindi dapat. Sa mga files na hindi naman kailangan. Tinggol. Parang may kumirot sa dibdib niya. Sigurado ba to? Tanong niya, mababa ang boses. Opo, sir. Siya lang po ang common sa lahat ng leaks. Tahimik. Masyadong tahimik. Parang ayaw tanggapin ng utak niya. Pwede bang mali lang to? Bulong niya sa sarili. Pero sa loob niya, alam na niya ang sagot. Kinagabihan, tinawagan niya si Tinggol. Tol, magkita tayo. Bakit? Sagot nito. Basta, importante. Tahimik saglit. Sige, sa isang lumang lugar, yung dati nilang tambayan. Doon sila nagkita. Walang ilaw masyado. Tahimik ang paligid. Nakatayo si Romano. Nakatalikod. Habang papalapit si Tinggol. Tol, tawag niya. Dahan-dahang lumingon si Romano. Iba na ang mukha niya. Hindi galit. Mas masakit. Disappointed. May itatanong ako sa'yo. Sabi niya. Anong meron? Kunwaring normal na sagot ni Tinggol. Hindi agad nagsalita si Romano. Lumapit siya. Dahan-dahan. Hanggang sa halos magkalapit na sila. Bakit? Isang salita. Pero mabigat. Natigilan si Tinggol. Anong bakit? Pilit niyang sagot. Biglang inilabas ni Romano ang phone niya. Ipinakita ang logs. Ang pangalan. Ang oras. Lahat. Bakit, tol? Ulit niya. Mas mahina. Mas masakit. Tahimik si Tinggol. Hindi na siya makatingin. Hindi ko, wag ka nang magsinungaling. Biglang sigaw ni Romano. Napaatras si Tinggol. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Romano na ganito. Sa lahat ng tao, nanginginig ang boses ni Romano. Ikaw pa. Tahimik. Mabigat. Magkano? Tanong niya. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Napapikit si Tinggol. Hindi niya kayang sumagot. Magkano ang halaga ko sa'yo? Dagdag ni Romano. Unti-unting napaluha si Tinggol. Hindi ganun. Ano? Sigaw ni Romano. Tahimik ulit. Hanggang sa, wala na akong choice. Mahina. Basag ang boses ni Tinggol. Natahimik si Romano. Lulong na ako, tol. Dagdag niya. Utang dito, utang doon. Hindi ko na alam paano lalabas. Tumulo ang luha niya. Dumating sila. Inalok ako. Napatingin si Romano. Alam na niya kung sino. Si Japoy. Bulong niya. Tumanggo si Tinggol. Hindi ko balak sa una pero hindi na niya natuloy. Pero ginawa mo pa rin. Malamig na sagot ni Romano. Tumanggo ulit si Tinggol. Walang depensa.
walang palusot. "Pasensya na, tol." Umiiyak niyang sabi. Tahimik si Romano. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nanakit. Mas masakit doon. Tumalikod siya. "Hindi pera ang problema mo," sabi niya. Mahina. Pero malinaw. Desisyon mo to. Napaupo si Tinggol sa lupa. "Tol, please." Hindi lumingon si Romano. "Alam mo kung anong mas masakit?" Dagdag niya. "Hindi yung tinraidor mo ako." Huminto siya sandali. "Yung ikaw pa yung taong pinakapinagkatiwalaan ko." Tahimik. Walang hangin. Walang ingay. "Simula ngayon," sabi ni Romano, "wala na akong kaibigan na pangalang Tinggol." Parang tinapos niya ang lahat sa isang linya. At dahan-dahan siyang naglakad palayo. Hindi lumingon. Hindi tumigil. Sa likod niya, naiwan si Tinggol. Umiiyak. Mag-isa. At sa unang pagkakataon, ramdam na ramdam niya kung gaano kabigat ang pagkakamali niya. Sa loob ng sasakyan, nakangiti si Japoy habang pinapanood mula sa malayo ang nangyari. Perpekto. Bulong niya. Ngayon, wala na siyang kakampi. Pero hindi niya alam, ang taong sinira niya ay hindi na yung dating Romano. Tahimik ang opisina ni Romano. Pero sa likod ng katahimikan na yun, sunod-sunod ang pagbagsak. "Sir, umatras na po yung investors. Sir, hindi na po matutuloy yung Makati expansion. Sir, may kumakalat pong issue tungkol sa management natin." Isa-isa. Parang domino. At alam ni Romano kung saan nanggagaling. Hindi na siya nagtanong. Hindi na rin siya nagulat. Japoy, mahina niyang bulong. Sa loob ng boardroom, mabigat ang atmosphere. Hindi na tulad dati na siya ang may kontrol. Ngayon, siya na ang kinu-question. "Romano, this is getting out of hand," sabi ng isang board member. "Sunod-sunod ang losses. May leak. May sabotage." "Alam ko," putol niya. Tahimik ulit. "Pero hindi tayo bibitaw," dagdag niya. "Sir, with all due respect, baka kailangan na nating magbawas." Napatingin si Romano. Alam niya ang ibig sabihin. Magtanggal ng tao. "Hindi," sagot niya agad. "Pero, hindi," ulit niya. Mas matigas. "Hindi ako magtatayo ng kumpanya sa pag-apak sa iba." Tahimik ang lahat. Pero hindi na sila kumbinsido. Sa labas, lumalaki ang problema. Media, chismis, intriga. Dating rider, hindi kayang hawakan ng kumpanya. Short-lived success? Is this the end of Romano? Isang gabi, mag-isa si Romano sa opisina. Walang ilaw. Nakatitig lang sa syudad. Dati, pangarap niyang makarating dito. Ngayon, parang nawawala na naman ang lahat. Ganito ba talaga? Bulong niya. Napapikit siya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ulit ang pagod. Yung hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Samantala, si Tinggol, wala na sa sugalan, wala na rin sa mga dating tambayan. Mag-isa siya sa isang maliit na kwarto. Tahimik, walang laman, wala ng pera, naubos. At higit sa lahat, wala na siyang kaibigan. Hawak niya ang phone niya. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang pangalan ni Romano, pero hindi siya makapag-message. "Tol,
Mahina niyang bulong. Pero alam niyang huli na. Sa kabilang banda, sa ibang bansa, napanood ni Magda ang balita. Romano's company facing major downfall. Nanlamig siya. Ano? Hindi siya makapaniwala. Mabilis niyang hinanap ang mga detalye. Lahat negatibo. Lahat pabagsak. Hindi. Hindi siya ganito. Bulong niya. Kinabahan siya. Mas lalo. Hindi niya kayang manatili lang doon. Kinagabihan, nag-message siya. Romano, okay ka lang? Ilang minuto ang lumipas. Walang reply. Sa Pilipinas, nakatingin si Romano sa phone niya. Nakita niya ang message. Si Magda. Matagal niya itong gustong kausapin. Pero ngayon, hindi niya alam kung kaya niya. Hindi siya sumagot. Ibinaba niya ang phone. Kinabukasan, final blow. Sir, sabi ng assistant, may emergency board meeting po. Sa loob ng boardroom, kompleto ulit sila. Pero iba na ang tingin ng lahat. Romano, we have decided, sabi ng chairman. Tahimik. Mabigat. Temporary suspension of your authority as CEO. Parang tumigil ang mundo. Pero hindi siya nag-react. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Tahimik lang. Under investigation, dagdag pa. Dahan-dahan siyang tumanggo. Okay, tumayo siya. Walang drama, walang laban. Naglakad palabas. Paglabas niya ng building, malakas ang ulan. Parang nung unang beses silang nagkita ni Magda. Pero ngayon, iba na. Wala ng kilig. Wala ng ngiti. Mag-isa lang siya sa gitna ng ulan habang unti-unting binabawi ng mundo ang lahat ng pinaghirapan niya. Sa loob ng isang kotse, nakatingin si Japoy. Ngumiti. Satisfied. Tapos na siya, sabi niya. Pero sa malayo, may isang eroplanong paparating at sakay nito, si Magda. Mahina ang ulan nang dumating ang eroplano. Tahimik ang airport, pero sa loob ni Magda, parang may bagyong hindi mapigilan. Hindi siya nagdalawang isip. Hindi siya nagpaalam. Basta bumalik siya. Para sa iisang dahilan, si Romano. Habang bumabaybay ang sasakyan niya sa lungsod, napapansin niya ang mga billboards, mga balita, mga usap-usapan, pare-pareho. Romano downfall. CEO under investigation. Mas lalo siyang kinabahan. Hindi siya ganito. Paulit-ulit niyang bulong. Samantala, si Romano, wala na sa opisina. Wala na sa mataas na building. Nasa isang simpleng lugar, yung dati niyang tambayan. Tahimik siya nakaupo sa gilid ng kalsada, parehong lugar kung saan siya nagsimula. Parang bumalik siya sa simula, pero hindi siya galit. Hindi siya umiiyak. Tahimik lang, nag-iisip. Romano! Isang pamilyar na boses. Dahan-dahan siyang napalingon. At doon, tumigil ang mundo. Si Magda. Nakatayo sa harap niya. Pagod. Namumula ang mata. Pero nandun. Totoo ka ba? Mahina niyang sabi. Hindi agad nagagalaw si Romano. Parang hindi niya alam kung panaginip ba ito. Bumalik ako, dagdag ni Magda. Ilang segundo silang nagtitigan. Walang salita, pero sapat na. Ngunit hindi makapaniwala si Romano dahil hindi lang sobrang na-miss nito si Magda, kundi ay sumeksi din ito ng husto. Naiisip niya na marahil ay nawala nito ng ganang kumain nung malayo sila sa isa't isa. Hanggang sa dahan-dahang lumapit si Magda. At bigla siyang yinakap. Mahigpit, parang ayaw na niyang pakawalan ulit. Natigilan si Romano, pero ilang sandali, yinakap din niya ito pabalik. Mas mahigpit, mas totoo. Miss na miss kita, umiiyak na sabi ni Magda. Napapikit si Romano, at sa unang pagkakataon matapos ang lahat, may init ulit. May pahinga ulit. Lumayo ng konti si Magda, hawak pa rin ang mukha niya.
Anong nangyari sa'yo? Tanong niya, puno ng pag-alala. Ngumiti ng mahina si Romano. Mahabang kwento. Makikinig ako kahit gaano kahaba. Tahimik siya saglit. Tinalo nila ako. Umiling si Magda. Hindi ka talo. Napatingin si Romano sa kanya. Paano mo nasabi? Gumiti si Magda kahit may luha. Kasi nandito ka pa rin. Tahimik. Pero tumama. Diretso. Umupo sila sa gilid. Parang dati, pero mas mabigat. Ikinwento ni Romano ang lahat. Ang pag-angat, ang laban, at ang pagkatalo. Hindi niya tinago, pati si Tinggol. Tahimik lang si Magda habang nakikinig. Hanggang sa, nasaan siya ngayon? Tanong niya. Hindi ko na alam, sagot ni Romano. Tahimik ulit. Galit ka sa kanya? Tanong ni Magda. Hindi agad sumagot si Romano. Hindi na galit. Mahina niyang sabi. Mas masakit pa dun. Sa kabilang banda, si Tinggol. Nasa labas ng lumang tambayan. Hindi makapasok. Hindi makalapit. Nakikita niya si Romano. Kasama si Magda. Masaya. Magkasama. At siya, wala na doon. Yan yung lugar ko eh, bulong niya. Unti-unting tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa inggit, kundi dahil alam niyang siya mismo ang umalis. Sa loob ng kotse, may nakamasid. Si Japoy, kasama si Noknok. Nagbalik na si Magda, sabi ni Noknok. Ngumisi si Japoy. Perfect. Tumingin siya kay Romano at Magda mula sa malayo. Mas masarap sirain. Pagkumpleto. Gabi na. Magkatabi sina Romano at Magda, nakatingin sa ilaw ng lungsod. Anong plano mo? Tanong ni Magda. Tahimik si Romano. Tumingin sa kamay niya. Sa mga sugat. Sa lahat ng pinagdaanan niya. Babangon ulit. Sagot niya. Simple. Pero buo. Ngumiti si Magda. Kasama mo ako. Napatingin siya sa kanya. Sigurado. Walang duda. Sigurado ka. Hindi na kita iiwan ulit. Tahimik. Pero ramdam ang pangako. Sa malayo, nakatingin si Tinggol. At sa unang pagkakataon, may nabuo sa loob niya. Hindi inggit. Hindi galit. Kundi pagsisisi. At isang tanong sa sarili niya, may chance pa kaya akong bumawi? Hindi na bumalik si Romano sa dating siya. Pero hindi rin siya nanatiling talunan. Sa loob ng ilang araw matapos bumalik si Magda, may nagbago sa kanya. Hindi halata sa iba, pero ramdam sa bawat galaw niya. Mas tahimik, mas kalkulado, mas delikado. Isang umaga, nasa isang maliit na cafe sila ni Magda. Hindi engrande, hindi flashy. Pero doon nagsisimula ulit ang plano. Hindi tayo pwedeng basta bumalik lang, sabi ni Romano habang nakatingin sa laptop. Alam ko, sagot ni Magda. Kailangan nating patunayan na malinis ka. Tumanggo si Romano. Hindi lang yon. Kailangan din nating patumbahin siya. Hindi na nila kailangang banggitin ang pangalan. Pareho nilang alam. Si Japoy. Anong meron tayo? Tanong ni Magda. Tahimik si Romano sandali. Tiwala. Kay kanino? Gumiti siya ng bahagya. Sa mga taong hindi niya kontrolado. Samantala, sa isang opisina, nagkita-kita ang ilang dating board members. Tahimik, pero seryoso. Hindi ako naniniwala na si Romano ang may kasalanan, sabi ng isa. Too clean yung galaw niya before. Dagdag pa. May naglaro sa likod nito. At doon, unti-unting bumabalik ang duda. Hindi kay Romano, kundi sa sistema. Sa kabilang banda, si Tinggol.
Nasa parehong lugar, parehong tambayan, pero ibang tao na siya. Pagod, gusgusin, wala na yung yabang. Hawak niya ang phone niya. Ilang beses niyang tinype, "Tol, sorry." Pero hindi niya masend. Hindi niya alam kung may karapatan pa ba siya. Hanggang sa biglang may huminto sa harap niya. Isang pamilyar na sasakyan. Bumaba si Noknok. "May trabaho pa," sabi nito. Tahimik si Tinggol. Hindi na siya sumagot agad. "Malaki pa rin ang bayad," dagdag ni Noknok. "Isang final move lang." Napatingin si Tinggol. "Anong move?" Lumapit ang lalaki. "Sirain natin siya ng tuluyan." Tahimik. Mabigat. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang reaksyon ni Tinggol. Hindi na siya excited, hindi na siya desperado, kundi nag-aalinlangan. Samantala, sa isang lumang opisina, tahimik na nag-uusap sina Romano at Magda. "May nakita ako," sabi ni Magda habang inaabot ang tablet. Financial records, may mga galaw na hindi tugma. Tinignan ni Romano. At doon, may pattern. Parehong kumpanya, parehong galaw, parehong oras. "Hindi ito coincidence," sabi niya. "Hindi." Tahimik sila pareho. Hanggang sa, "May paraan para ilabas to," sabi ni Magda. "Pero risky." "Wala na tayong choice," sagot ni Romano. Gabi. Mag-isa si Tinggol. Nakaupo sa madilim na kwarto. Nasa harap niya ang isang maliit na bag ng pera. Yung bayad. Yung kapalit. Yung dahilan kung bakit nasira ang lahat. Tinitigan niya iyon. Matagal. Hanggang sa dahan-dahan niya itong isinara. At ano na ngayon? Bulong niya. Tumayo siya. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, may desisyon siyang ginawa. Kinabukasan, nasa labas si Romano, papunta sa isang meeting. Biglang may tumawag. Unknown number. Sinagot niya. "Hello?" Tahimik sa kabilang linya. Hanggang sa, "Tol." Nanigas si Romano. Kilalang kilala niya ang boses. Si Tinggol. Hindi siya agad nagsalita. "May sasabihin ako," dagdag ni Tinggol. "Importante." Tahimik si Romano. Mabigat. "Hindi ito sorry," sabi ni Tinggol. "Pero kailangan mong malaman." Sa malayo, nakamasid si Japoy mula sa loob ng kotse. Nakatingin sa phone niya. "Ready na ba siya?" tanong niya. "Konti na lang," sagot ni Noknok. Ngumisi si Japoy. Good. Hindi niya alam na ang taong inaasahan niyang sisira kay Romano ay unti-unti nang nagbabago. Sa kabilang linya, mahigpit ang hawak ni Romano sa phone. Tahimik siyang nakikinig. At sa bawat salitang sinasabi ni Tinggol, unti-unting nagiging malinaw ang lahat. At sa unang pagkakataon matapos ang pagbagsak niya, may bumalik. Hindi lakas, hindi pera, kundi pagkakataon. Tahimik ang kabilang linya. Parehong hindi agad nagsalita. "Tol," ulit ni Tinggol, nanginginig ang boses. Mahigpit ang hawak ni Romano sa phone. "Ano yun?" Diretso. Walang lambing. Walang galit. Mas mabigat pa. Huminga ng malalim si Tinggol. "Lahat. Ako may kasalanan." Tahimik. "Alam ko." Sagot ni Romano. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Tinggol. "Pero hindi mo pa alam lahat." Dagdag niya. Nagkita sila sa isang lumang warehouse. Parehong lugar kung saan unang binugbog si Romano. Parang sinadya ng tadhana. Nakatingin si Romano habang papalapit si Tinggol. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin nagsasalita. Paglapit ni Tinggol, hindi siya makatingin. "Sabihin mo," sabi ni Romano. "At first, pera lang." Panimula ni Tinggol. "Lulong na ako.
Wala na akong matakbuhan. Unti-unting tumulo ang luha niya. Pero hindi lang pala yun. Napatingin siya kay Romano. Ginamit nila ako para sirain ka. Tahimik si Romano. Yung mga deals, ako yung nagsabi. Yung schedule mo, ako din. Lahat. Bumaba ang tingin ni Tinggol. Lahat ng pangit na nangyari sa'yo, may bahagi ako. Tahimik. Walang hangin. Walang gumagalaw. Bakit ngayon ka nagsasalita? Tanong ni Romano. Mahina. Pero diretso. Huminga ng malalim si Tinggol. Kasi hindi na kaya ng konsensya ko. Napatingin si Romano at sinabing, hindi kaya dahil tapos na silang gamitin ka at wala ka nang makuhang pera kaya nakonsensya ka kunwari? Umiling si Tinggol. Hindi pa. Meron pa silang plano. Kumunot ang noo ni Romano. Kung ganon ipaliwanag mo kung ano ang sunod nilang plano. Sabi ni Romano. At doon, unti-unti niyang ikinwento ang lahat. Ang huling galaw. Ang final attack. Ang plano ni Japoy para tuluyang wasakin si Romano. Isang malaking deal. Isang setup. Isang iskandalo na magpapabagsak sa kanya hindi lang sa negosyo, kundi pati sa pangalan niya. Tahimik na nakikinig si Romano. Walang reaksyon. Pero sa loob niya, umiinit ang kanyang dugo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa klaro na ang laban. Bakit mo sinasabi to sa akin? Tanong niya. Diretso, walang emosyon. Napatingin si Tinggol. Basang-basa ang mata. Hindi para patawarin mo ako. Tumigil siya. Kundi dahil kaibigan pa rin kita kahit papano. At para makabawi sa mga pagkakamali ko. Tahimik. Mabigat. Lumapit si Romano. Isang hakbang. Dalawa. Hanggang sa magkalapit na sila. Napapikit si Tinggol. Inaantay ang suntok. Handa na siya. Pero walang dumating. Pagmulat niya, nakatingin lang si Romano sa kanya. Hindi mo na mababawi yun, sabi niya. Tumanggo si Tinggol. Alam ko. Pero, dagdag ni Romano, saglit siyang tumigil. Pwede mong tulungan akong tapusin to. Napatingin si Tinggol. Hindi siya makapaniwala. Tol. Huwag mo akong tawaging tol. Putol ni Romano. Tahimik. Masakit. Pero hindi sarado. Kung tutulungan mo ako, trabaho to. Tumanggo si Tinggol. Gagawin ko. Sa kabilang banda, nasa isang malaking opisina si Japoy. Kumpleto ang team niya. Ready na ba ang setup? Tanong niya. Opo sir. Kapag pumasok siya sa deal, tapos na siya. Ngumiti si Japoy. This is it. Samantala, sa isang maliit na conference room, nakaupo sina Romano, Magda at Tinggol. May laptop sa gitna. May mga files. May plano. Sigurado ka dito? Tanong ni Magda kay Tinggol. Tumanggo siya. Alam ko lahat ng galaw niya. Tumingin si Romano sa screen. Hindi tayo aatake agad. Sabi niya, hayaan muna natin siyang maniwala na panalo siya. Ngumiti si Magda. Then we flip it. Tahimik. Pero ramdam ang lakas. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, magkakampi ulit sila. Hindi bilang magkakaibigan, kundi bilang mga taong may iisang laban. Sa labas, dumilim ang langit, parang naghahanda sa bagyo. At sa gitna nito, dalawang mundo ang papalapit magbanggaan. Romano at Japoy. Tahimik ang umaga, pero sa loob ng isang malaking conference hall,
Handa na ang lahat. Media, investors, board members. Isang malaking deal ang iaanunsyo. Isang partnership na magpapabalik sa kapangyarihan ni Japoy. At sigurado siya, panalo na siya. Sa backstage, kalmado si Japoy habang inaayos ang suit niya. Pagkatapos nito, wala nang babalik kay Romano. Sabi niya sa sarili habang nakangiti. Hindi niya alam, ang laban na inaasahan niyang panalo ay isa palang bitag. Sa kabilang side, nakatayo sina Romano, Magda at Tinggol. Tahimik pero handa. Last chance, sabi ni Romano kay Tinggol. Pwede ka pang umatras. Umiling si Tinggol. Dito ko natatapusin. Tumanggo si Romano. Walang ngiti. Pero may tiwala. Ladies and gentlemen, nagsimula ang programa. Pumalakpak ang lahat ng tao sa hall habang umaakyat si Japoy sa stage. Kumpiyansa, buong-buo ang loob. Today marks a new beginning. Panimula niya. Isang bagong yugto para sa kumpanya. Mas malakas, mas matatag. Biglang, nag-flicker ang screen sa likod niya. Napahinto siya. Napatingin. Ang inaasahan niyang presentation, napalitan. Isang video ang nag-play. Mga recordings ng panunuhol, mga illegal transaction logs, at mga pananangakot sa ibang shareholders. At sa bawat clip, iisa ang pangalan. Japoy. Unti-unting nag-iba ang mukha ng audience. Bulungan, gulat, shock. Ano to? Sigaw ni Japoy. Sinubukan niyang patayin ng screen, pero hindi niya makontrol. Fake yan! Huwag kayong maniwala! Sigaw niya. Pero huli na. Sunod-sunod na lumabas ang ebidensya. Panunuhol, manipulasyon, sabotage, pati ang plano niyang pabagsakin si Romano. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang naglakad si Romano papunta sa stage. Tahimik, pero ramdamang presensya niya. Napatingin si Japoy. Galit, gulat, hindi makapaniwala. Ikaw! Madiin niyang sabi. Tumigil si Romano sa harap niya. Tapos na. Sagot niya. Hindi pa! Sigaw ni Japoy. Susugod sana siya, pero biglang may humarang. Security, kasamang ilang otoridad. Sir, kailangan niyo pong sumama sa amin. Hindi niyo ako pwedeng galawin! Sigaw ni Japoy habang pilit kumakawala. Pero wala na. Wala na siyang kontrol. Wala na siyang kapangyarihan. Habang kinakaladkad siya palabas, napatingin siya kay Romano. Punong-puno ng galit. Hindi pa tapos to. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya kinatatakutan. Hindi na siya malakas. Isa na lang siyang taong nawalan ng lahat. Tahimik ang hall. Lahat nakatingin kay Romano. Dahan-dahan siyang humarap sa audience. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagyabang. Hindi ako perpekto, sabi niya. Pero hindi ko pinili ang manira ng iba para umangat. Tahimik. Nakikinig ang lahat. Ang laban na to, hindi lang para sa akin. Tumingin siya sa likod, kung saan nakatayo si Magda, at hindi rin para sa paghihiginte. Saglit siyang tumigil, kundi para sa katotohanan. Pumalakpak ang iilan, hanggang sa lumakas, hanggang sa buong hall ay nag-iingay. Sa gilid, nakatingin si Tinggol. Tahimik, walang ngiti, pero may luha. Hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita. Alam niya,
Hindi pa tapos ang laban niya sa sarili niya. Pagkatapos ng lahat, sa labas ng building, naglalakad sina Romano at Magda. Tahimik, pero magaang. Tapos na, sabi ni Magda. Tumingin si Romano sa langit. Hindi pa. Napangiti siya. Ngayon pa lang magsisimula ulit. At sa likod nila, nakatayo si Tinggol. Hindi lumalapit, hindi umaalis. Nag-aabang lang. Umaasa na balang araw, baka may pagkakataon pa. Lumipas ang ilang linggo. Tahimik na ulit ang mundo. Wala na ang ingay ng iskandalo. Wala na ang pangalan ni Japoy sa headlines. At ang kumpanyang minsang bumagsak, unti-unti nang bumabangon. Sa loob ng opisina, bumalik si Romano. Hindi na bilang isang taong pilit nagpapatunay, kundi bilang isang leader na napatunayan na ang sarili. "Sir, stable na po ulit ang operations," sabi ng assistant. "Yung investors, bumabalik na rin." Tumanggo si Romano. Simple lang. Hindi na siya naghahanap ng validation. Sa labas ng building, nakatayo si Magda. Naghihintay. Ngumiti siya nang makita si Romano na palabas. Busy CEO, biro niya. Napangiti si Romano. Hindi na masyado. Naglakad sila magkatabi. Tahimik, pero komportable. Parang walang nasirang panahon. "Anong plano mo?" tanong ni Magda. Tumingin si Romano sa paligid. Sa lungsod, sa mga taong dumadaan, sa mundo na minsan siyang tinapakan, pero ngayon tinanggap na siya. Simple lang, sagot niya. Buhay na tahimik at masaya. Ngumiti si Magda. "Kasama ako doon?" Huminto si Romano. Tumingin sa kanya. Diretsyo, walang alinlangan. "Simula pa lang, kasama ka na." Napangiti si Magda. At sa pagkakataon niyon, wala nang pumigil. Dahan-dahan silang naglapit at naghalikan. Hindi kagaya ng dati na puno ng takot, kundi puno ng kasiguraduhan. Sa kabilang banda, si Tinggol. Nasa parehong tambayan, pero hindi na siya gaya ng dati. Mas tahimik na siya at mas seryoso. Hawak niya ang isang maliit na sobre. Hindi pera, kundi isang sulat para kay Romano. Kinagabihan, nagkita sila. Tahimik, hindi tulad ng dati. May distansya, may sugat, pero may respeto. "Tol," mahina niyang sabi. Hindi sumagot si Romano, pero nakikinig. Iniabot ni Tinggol ang sulat. "Hindi ko alam kung kaya mo pa akong kausapin. Pero gusto ko lang sabihin, salamat." Napatingin si Romano. Sa pagkakataon, kahit hindi ko deserve. Tahimik lang si Romano. "Hindi ako hihingi ng tawad," dagdag ni Tinggol. "Kasi alam kong hindi sapat yun." Tumanggo si Romano. "Hindi nga. Masakit. Pero totoo." Tahimik ulit. Hanggang sa, "Anong gagawin mo ngayon?" tanong ni Romano. Napaisip si Tinggol. Mag-uumpisa ulit. Simple, pero mabigat. Wala nang shortcut. Ngumiti ng bahagya si Romano. Dapat lang. Maglalakad na sana si Tinggol palayo. Nang biglang magsalita si Romano. "Tinggol." Huminto siya. Dahan-dahang lumingon. "Hindi na babalik sa dati," sabi ni Romano. Tumanggo si Tinggol. Pero saglit siyang tumigil. "At least, pwede tayong magsimula ulit. Hindi na gaya dati, pero bagong simula." Unti-unti, napangiti si Tinggol. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, may liwanag ulit. "Salamat, Tol." Hindi sumagot si Romano, pero hindi na rin siya tumalikod. Sa huling tagpo, magkatabi sina Romano at Magda. Nakaupo sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik, habang pinapanood ang ilaw ng lungsod. "Kung babalik ka sa nakaraan," tanong ni Magda, "may babaguhin ka ba?"
Napaisip si Romano. Tumingin sa kanya. Ngumiti. Wala. Bakit? Kasi kung hindi nangyari lahat ng yon, hinawakan niya ang kamay ni Magda. Hindi kita makikilala ng ganuto. Ngumiti si Magda at ipinatong ang ulo sa balikat niya. 1 taon ang lumipas. Maraming nagbago at maraming natutunan. Sa isang magandang hardin, puno ng ilaw at bulaklak, nakatayo si Romano sa harap. Nakasuot ng simpleng suit. Hindi na siya yung lalaking minamaliit noon. Pero hindi rin niyang nakalimutan kung saan siya nanggaling. Sa dulo ng aisle, lumalakad si Magda. Nakasuot ng puting damit. Simple, pero napakaganda. Sa bawat hakbang niya, lahat ng sakit, lahat ng laban, lahat ng pinagdaanan nila, parang unti-unting napapalitan ng kapayapaan. Hanggang sa magkatapat na sila. Handa ka na ba? Tanong ni Romano, mahina. Ngumiti si Magda. Simula ka lang, handa na ako. At sa harap ng lahat, nagpakasal sila. Hindi bilang mayaman at mahirap, kundi bilang 2 taong piniling lumaban para sa isa't isa. Sa kabilang banda, nasa loob ng opisina si Tinggol. Naka-uniform, maayos, tahimik na nagtatrabaho. Hindi na siya yung dating lulong. Hindi na siya yung taong nawawala. Unti-unti, binubuo niya ulit ang sarili niya. Sir, tapos na po yung report, sabi niya habang inaabot ang papel. Tinanggap iyon ni Romano. Saglit silang nagkatinginan. Hindi na awkward, hindi na masakit, hindi na rin tulad ng dati. Pero may respeto. May tahimik na pagkakaunawaan. Good job, sabi ni Romano. Ngumiti si Tinggol. Simple lang, pero totoo. Sa labas ng building, nakatingin si Tinggol sa langit. Huminga ng malalim. Salamat, Tol. Mahina niyang bulong. Sa taas ng lungsod, magkatabi sina Romano at Magda. Nakatingin sa mga bituin. Tahimik. Ramdam ang saya.